Magandang araw, Pilipinas. Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong Lunes, January 26, 2026. Isang Ro-Ro ferry ang lumubog. 15 katao ang kumpirmadong patay habang marami pa ang pinaghahanap. Pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos, opisyal nang inihain sa Kamara. Ikatlong yugto ng salary adjustment para sa mga kawani ng gobyerno, aprobado na. Kasabay nito, panibagong taas presyo sa langis, kakaripas bukas. Bulkang Mayon patuloy ang pagdaloy ng lava. PNP Chief, iniutos ang pagtugis sa utak ng ambush sa Maguindanao del Sur. Manatiling nakatutok para sa buong detalye. Simulan natin ang balita sa isang malagim na trahedya sa karagatan ng Mindanao. Kumpirmadong 15 katao ang nasawi habang nasa 28 pa ang nawawala matapos lumubog ang M/V Tricia Kirstine 3, isang Ro-Ro vessel, malapit sa Basilan kaninang madaling araw. Ayon sa Philippine Coast Guard, bagamat hindi overloaded ang barko, patuloy pa rin ang search and rescue operations para sa iba pang mga pasahero kung saan 223 na ang matagumpay na nailigtas. Samantala, sa aspeto ng seguridad, iniutos ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang agarang pagdakip sa mastermind sa likod ng bigong ambush kay Mayor Marop Ampatuan ng Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur, noong linggo. Naniniwala ang mga autoridad na isang gun-for-hire group ang nasa likod ng pag-atake na nagresulta sa pagkasugat ng 2 escort ng mayor. Mula naman sa Albay, nagbabala ang 5 Volks dahil umabot na sa 3.2 kilometro ang haba ng molten lava na dumadaloy pababa mula sa crater ng Bulkang Mayon. Patuloy din ang pagsusuri sa kaligtasan ng mga pinagkukunan ng tubig sa paligid ng bulkan. Dumako naman tayo sa mainit na usaping politikal sa Kamara. Opisyal nang tinanggap ng House Secretary General ang pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inendorso ng Makabayan Bloc. Kaugnay nito, nagpahayag si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na hindi siya makikialam o magre-recuse sa mga diskusyon ukol sa impeachment ng kanyang ama. Sa kabila ng mga reklamong ito, tiniyak ng palasyo na nananatiling matatag ang Pangulo at balik na sa normal na schedule matapos ang iniindang diverticulitis. Sa usapin naman ng West Philippine Sea, nanindigan ng Pangulo sa kanyang mga opisyal sa gitna ng pakikipagpalitan ng salita sa Chinese Embassy. Samantala, pinasalamatan ng Philippine Coast Guard ang pag-turnover ng China sa 17 crew members ng lumubog na barkong M/V Devon Bay sa Pangasinan. Para sa ating financial at business updates, may magandang balita para sa mga kawani ng gobyerno. Aprobado na ng DBM ang ikatlong yugto ng Salary Adjustment Program na magsisimula ngayong January 2026. Ngunit maghigpit-pilipit muna ng sinturon dahil may oil price hike na naman bukas, January 27. Inaasahang tataas ang diesel ng hanggang 1 piso at 40 sentimo kada litro, habang 40 sentimos naman sa gasolina. Sa iba pang balitang pang-ekonomiya, ang gold prices naman ay umabot na sa record-breaking na $5,000 na mark dahil sa kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang merkado. Target naman ng gobyerno na limitahan ang rice imports sa 300,000 metric tons bago matapos ang Pebrero upang mapangalagaan ang lokal na ani ng palay. Matagumpay ding nakalikom ang BDO ng 100 bilyong piso mula sa ASEAN Sustainability Bonds. Para sa mga gumagamit ng online banking, maglulunsad ang BSP ng Interoperable Auto Debit Facility ngayong taon upang mas mapadali ang pagbabayad ng bills sa iba't ibang bangko. Bago tayo magtapos, nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, laban sa mga scammer na gumagamit na ngayon ng deepfakes at phishing links matapos bumaba ang mga tradisyonal na text scams. Sa sektor ng agrikultura, nakatanggap ang mga mangingisda sa Zambales ng mga bagong fiberglass fishing boats na nagkakahalaga ng 10 milyong piso upang imodernisa ang kanilang industriya. Ang DOLE naman ay gagamit na ng PhilSys o National ID System upang i-verify ang mga benepisyaryo ng TUPAD program para maiwasan ang katiwalian. Sa sports, nakatakdang harapin ng tennis star na si Alex Ayala ang pambato ng Russia sa makasaysayang WTA 125 Philippine Open. At iyan ang mga balitang aming nakalap para sa araw na ito. Ako ang inyong lingkod, nagpapaalala na maging mapagmatsyag at laging handa.
Para sa makaragdagang impormasyon, manatiling nakasubaybay sa aming mga digital platforms. Huwag kalimutan na mag-share, like at subscribe. Maraming salamat po.